Ikalimamputpitong kabanata, Vae Victus. Sa aba ng mga manlulupig. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, rehas, kulungan, salawal, pambabang kasuotan, paglusob, pagsugod, nanaghoy, umiiyak, kwartel, baraks, kura, pari, inilublob, inilubog, binalingan, binigyan ng atensyon, ibilanggo, ikulong. Ang mga sibil na nasa kwartel ay balisa. Pinagbabantaan nila ang isang bata na palaging sumisilip sa rehas upang tingnan ang mga nadakip. Halata ang kalungkutan sa mga naroroon, kabilang ang alperes, Direktor Silio, Kapitan at Doña Konsolasyon. Naroon din sa tribunal ang sekretarya ng munisipyo at 2 clerk. Samantala, ang mga pulis at konstabularyo ay pabulong na nag-uusap. Dumating ang kura bago mag-ikasyam at walang pag-aalintanang naitanong niya sa alperes na Don Filipo at Crisostomo Ibarra. Kasunod niya ay isang batang duguan ng salawal at umiiyak. Hinarap ng kura ang 2 taong nahuling buhay ng mga gwardya sibil. Ang unang bihag ay si Tarsilo Alasigan. Pilit siyang tinatanong kung may kinalaman ba si Crisostomo Ibarra sa ginawang paglusob, ngunit mariin niyang itinanggi ito. Aniya, wala siyang kinalaman sa kaguluhan at ang kanilang paglusob ay upang ipaghiganti ang kanilang ama na pinatay ng mga sibil sa palo. Nag-utos ang alperes na dalhin si Tarsilo sa 5 bangkay, ngunit ito ay umiling. Nakita siya ni Pedro, ang asawa ni Sisa, si Lucas na may lubid sa leeg, at ang kanyang kapatid na si Bruno na puno ng saksak sa katawan. Sunod-sunod ang naging pagtatanong sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Dahil dito, nagalit ang alperes at nag-utos na paluin siya ng yantok hanggang sa dumugo ang kanyang buong katawan. Ibinalik si Tarsilo sa bulwagan dahil hindi niya isinisiwalat kung sino ang nagpasimuno ng kaguluhan. Pagbalik niya, ang isa pang bilanggo ay nagsimulang tumawag sa mga santo at humagulgol. Tinanong si Tarsilo kung kilala niya ito, ngunit itinanggi niya at ngayon lamang daw niya ito nakita. Muli siyang pinalo hanggang sa halos maligo siya sa sariling dugo. Hindi nakayanan ng kura ang pangyayari at lumabas ng bulwagan na namumutla. Sa labas, nakita niya ang isang dalagang humahagulgol, sumisigaw at nagbibilang ng mga naririnig sa loob ng tribunal. Siya ay walang iba kundi ang kapatid ni na Bruno at Tarsilo. Lalong nagalit ang alperes nang hindi matinag si Tarsilo. Ibinulong sa kanya ni Doña Konsolasyon na pahirapan pa ito. Gayunpaman, hindi pa rin nakuha ng alperes ang anumang impormasyon mula kay Tarsilo, kaya itinapon siya sa balon na may nakasusulasok na tubig at amoy. Sa sobrang hirap, hindi na kinaya ni Tarsilo at tuluyang binawian ng buhay. Matapos matiyak na patay na siya, ang isa pang bilanggo naman ang binalingan. Ang bilanggong ito ay nagngangalang Andong, nakilala bilang isang luko-luko. Sinabi niya na noong oras ng kaguluhan, sumakit ang kanyang tiyan kaya tumakbo siya sa ilalim ng puno ng saging malapit sa kwartel. Aniya, pinakain siya ng bulok na pagkain ng kanyang biyanan kaya sumama ang kanyang pakiramdam. Dahil dito, nag-utos ang alperes na ibalik siya sa karsel.